ang daigdigan, lahat ng awit ang sangkatauhan, purihin ang sa kalikasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kalikasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagdaragdag sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa naming sa lubos na pagtahak sa landas na dapat taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin sa pinuno ng Tiro na ito ang pinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos. Nakuluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan. Bagamat ang totoo, hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos. Akala mo'y matalino ka pa kay Daniel. Akala mo'y alam ng lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman, ay nagkamal ka at nagkabunton ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal, patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka. Kaya naman, ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipapapantay sa Diyos ang sarili. Ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Ihuhulog ka niya sa lalim na walang hanggan. Papatayit ihahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masabi mo pang ikaw ay Diyos? Noon pa malaman lamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan.
parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutularan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin, Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bangsang mangmang. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paano ang 1,000 ay matutugis ng isang tao at mapipigilan ng 2 ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti, hanggang sa sila'y humapay at mabuwal. Pagkat ang wakas nila ay malapit na, ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Sila'y mahahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasyan ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managanap sa bigay niya pagpapala. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon sino po ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo ito, kapag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel.
At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng pinaghandaan kong humiliya, ay dito lamang ako nahirapan ng husto. Maghapon akong nakatitig sa computer na walang na blanco, ano? Kulay puti lang. At ito lang yung ito lang yung aking nagawa. Tatlong paragraphs. Yung iba maliliit, yung isa ay malaking paragraph, ano? Hindi ko alam kung bakit. Pero habang binabasa ni Nanay kanina ang Salmong Tugunan, na-realize ko mga kapatid na biglang nagsalimbayan sa aking memory yung debate namin ng aking spiritual director nung ako po ay isang seminarista doon sa Amerika. Ang spiritual director ko po ay isang paring Jesuita. Namatay na si Father Marty Elsner, Amerikano siya. At ang aking stand ay hindi naman masamang maging mayaman. Basta't ginagamit ng mayaman ang kanyang kayamanan sa paglilingkod sa Diyos. Naniniwala ako mga kapatid na hindi ako nag-iisa sa stand na ito. At kaya siguro ako nahirapan kanina maghapon ay dahil pilit kong ipinagtatanggol ang mayaman. Pero ang sabi ni Father Marty sa akin, mga kapatid, hindi ganun ang nakasulat sa teksto. Ang nakasulat sa teksto na ating binasa, mga kapatid, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ayun ano? Sa madaling sabi, yun pong mismong riches, yung kayamanan mismo, ang napakalaking hadlang sa Kanya para mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi dito pinag-uusapan kung saan niya ginagamit ang Kanyang kayamanan. Okay, sige. Kaya hinayaan ko ang ebanghelyo, no? Nag-focus ako sa unang pagbasa, mga kapatid. Ano? Sige, basahin na rin natin yung ating reflection sa unang pagbasa. Ginugunita po natin ngayon si Saint Bernard. Isa siyang abot. Yung pong abot ay parang doon sa San Beda, no? Parang siyang head ng monastery ng mga monks. At siya rin ay isang doctor of the church. Kaunti lang yan sila na mga doctor of the church o pantas ng simbahan. At ang atin pong mga pagbasa ay matibay na paalala sa kahalagahan ng pagpapakumbaba, pagiging humble. At ang Panginoon po ay hindi pumapalya sa pagpapaalala nito sa atin at maging kay Propeta Ezekiel sa unang pagbasa. Kaya ko yan nasabi ay ilang araw na rin nating binabasa ang aklat ni Propeta Ezekiel, mga kapatid. At pagkausap siya ng Panginoon, ang tawag sa kanya ng Panginoon ay tao, Tao. Ang tawag sa kanya at nais niyang ito rin ang gawin ng propeta sa mga pinaglilingkuran niya. Ang ipaalala sa kanila ang kanilang pagiging tao.
at hindi pagiging Diyos. Small letter D. Kapalaluan po kasi ang pagpapanggap na Diyos. So yung tinutukoy dito kanina, hindi lamang kayamanan ang lumaki sa kanya, pati yung kanyang ulo. Sabi nga, di ba, mas mabuti pang lumaki ang puso sa generosity kaysa lumaki ang ulo sa pagmamalaki at pagiging palalo. At para i-assume ang ating sarili na mga Diyos ay maituturing na isang kapalaluan. Kapakumbabaan naman ang pagtanggap ng ating kahinaan at kakulangan bilang tao. Kanina sa paghahanap ko ng mai-share sa inyo na encounter ko si Cardinal Chito Tagle doon sa kanyang video na ginagawa na Kapet Pandasal. Ang sabi po niya, what is wrong with being human? Di ba? Hindi masama ang maging tao. Ang masama ay ang mag-akala sa sarili bilang mga Diyos. Masama para sa atin. Kasi ang tunay na Diyos ang makikipagtuos sa atin sa ating kapalaluan. At inisa-isa kanina kung anong gagawin ng Diyos sa mga palalo. At kung i-imagine natin ay parang grim, napakalagim ng pwedeng mangyari sa mga palalo. Sabi dito, ihuhulog ka niya sa ilalim na sa pusod ng dagat, papatayin kung ano-ano mga gagawain, ipanulusob kita sa mga pinakamalulupit na kaaway ng daigdig. Ganon ang gagawin sa mga palalo. Kaya masama sa atin. Sabi nga po sa ating salmong tugunan, nasa kanyang pasya ang buhay natin kamatayan. So ibig sabihin pala mga kapatid, maging sa sarili nating buhay at kamatayan, wala tayong kapangyarihan. So kaya siguro nasabi kanina ni Kardinal na what's wrong with being human? Ano ba ang masama kung tayo ay tanggapin natin ang ating kahinaan, ang ating pagiging kulang, ang ating pagiging kapos? Siguro po ito yung malaking kasalanan ng mga kumikitil ng buhay. Ano ho? Doon pa lang sa sinapupunan, hanggang sa dulo ng buhay, yung mga abortionists at mercy killers. Siguro ito yung kanilang malaking kasalanan na nagdedesisyon at nagpapanggap na parang mga Diyos. Ito po ay hindi pagpapakatao. Okay. So, alam niyo mga kapatid, ako ay isang graduate doon sa MST, Mary Hill School of Theology. Medyo liberal ang kanilang theology doon, ano? Pero napansin ko na kahit naman pala sa UST, dyan sa Espanya, tsaka doon sa Gilmore, sa UST, sa MST, at tsaka doon sa Ateneo de Manila, sa Katipunan, pare-pareho din naman ang stand tungkol sa pagpapakatao. Ang pagpapakatao, mga kapatid, ito yung ating pagsusumikap na abutin yung ating full humanity. Yung fullness of our humanity kasama ng iba. Hindi lamang katulad ng binabanggit dito na parang island sa isang lawa, nagsosolo, nag-iisa,
Siguro ang magandang i-adapt natin yung spirituality o sabihin na natin na lifestyle ng isang hermit na kung tawagin ay si Nazim Hikmet. Yun ho ang pangalan niya. Nazim Hikmet. Sabi po niya, live alone and free like a tree, but in the brotherhood of the forest. So, kahit na tayo ay halimbawa, wala namang asawa, o biyudo at biyuda na, nag-iisa na sa buhay, independent tayo sa iba, pero namumuhay tayo bilang kaisa ng ating kapwa at ng mas malaking lipunan na ating kinabibilangan. Ang pagpapakatao, mga kapatid, ay naa-attain. Ito yung pwede nating ma-attain o makamit. Hindi katulad ng buhay na walang hanggan na tinatanggap lamang natin. Ang pagpapakatao ay pwede nating makamit sa pamamagitan ng pagsusumikap natin. Pwede yan. Pagsusumikap natin na matuto o kaya makipagkapwa ng maayos o kaya maging malusog, hindi maging outcast sa lipunan sa pamamagitan ng paglabag ng mga batas. Pakikipagkasundo sa Diyos, 8 yan, 8 aspeto ng pagpapakatao. Ngayon mga kapatid, sa struggle nating ito, ng pagsusumikap nating maabot ang fullness ng pagiging tao, inaanyayahan tayo ng Nazareno na i-approach ito ng may kapakumbabaan. Kasi kung sa kapalaluan, hindi rin natin ito maaabot. Kasi ano po ba ang sabi niya? Ang sabi po niya, maraming una na magiging huli at maraming huli na magiging una. Kaya hilingin po natin sa Kanya, mahal na poong Jesus Nazareno, tulungan niyo po kaming ganap na magpakatao. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ng tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan naway magbigay ng saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang maunlad na bayan, bansa, naway makabahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga matatanda, dukha at may sakit, naway maapakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithi ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus
siya na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang lumitahin ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin po kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang panandan ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo, na sa salita't gawa ay nagsika pagkasunduin ng simbahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa panunungkulan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal gaya ni San Bernardo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkaing banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidhing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao at nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayan po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka